Hey, what's up? This is VJ Villafuerte and naglabas yung PRC ng bagong memo tungkol sa allowed calculators sa Civil Engineering Board exam. And sa video na ito, titingnan natin kung ano yung best calculator na pwede nyong gamitin. So, sa listahan na nandoon, tatlo lang naman yung candidates for the best calculator. Number 1, ito yung alam na natin. This is the Canon F789 SGA transparent version. And kung gusto nyong malaman yung in-depth review namin and list of its full features, pwede nyong panoorin yung YouTube video namin through this link. And ang next calculator na titingnan natin is ito, the Olympia ES570 ES Plus transparent version. And again, meron na rin kaming video about this. Pwede nyo siyang panoorin sa link na ito. And ang pinaka-exciting na calculator na nasama sa listahan is ito, the Casio FX570 ES Plus transparent version. Take note na yung pinapakita ko sa inyo ngayong units ng Casio at Olympia ay yung kanilang classic versions. Yung allowed sa CE Board exam ay yung kanilang mga transparent versions, pero hindi pa sila marirelease until November 2023. So until then, ang best calculator pa rin talaga na pwede nyo magamit is yung Canon F789 SGA. And also, most likely ganito na yung itsura ng 570 ES Plus kapag na-release siya. Ang hawak ko ngayon ay yung 991 ES Plus second edition. Isa lang naman yung difference nila, walang solar panel yung 570 ES Plus. Pero may expect nyo na ganito yung itsura and ganito na rin yung functions and speed ng transparent version once na ma-release siya. And for the sake of this video, ito yung version na gagamitin ko sa pag-compare with Canon and Olympia. So with that, let's see how these calculators compare with each other. Start tayo sa functions. In terms of functions, completely identical sila sa isa't isa. So kung ano yung makikita nyo sa Casio, makikita nyo rin sa Olympia and vice versa. Sa actual functions naman, both silang merong shift solve, differentiation, integration, and a complete menu, including yung complex mode, stat function, and solver ng 3x3 equations and matrix, and up to third degree polynomial, and up to 3-dimensional vectors. Sa Canon naman, meron siya ng lahat ng functions na nabanggit ko earlier and more. So, kung kaya ng Casio at ng Olympia ng 3x3 equations and up to third degree polynomials, kaya ng Canon ng 4x4 equations and up to fourth degree polynomials. In addition, marami rin kayong matatagpuan na functions na nasa apps button ng Canon tulad ng pi notation, quotient remainder, GCD, LCM, and even a prime factorization function. So for example, gusto nyo mahanap yung prime factors ng 96. Equals nyo lang and then shift pfac. Yan, ipapakita na agad ng Canon yung prime factor notation niya. Isa ring magandang feature ng Canon is yung pag-present nila ng constants and conversion. Kasi sa Casio, kapag gusto nyo maghanap ng constants, kailangan nyo munang tingnan yung cover nila at i-consult doon saan yung number corresponding to that constant or conversion. Pero usually sa board exam, pinapatanggal muna sa inyo yung cover bago kayo magsimula. So hindi nyo ito mako-consult para magtawag ng constants or gumawa ng conversion. So ang ginagawa ng iba dito is minimemorize na lang nila yung corresponding number. Sa Canon, nakapresent siya in a way na madali nyong mahanap yung constant na gusto nyo. And madali din yung interface para sa conversion. So ito na yung conversion for distance, for area, and others. So, nakita natin na may pinakamaraming functions ang Canon F789 SGA. Paano naman yung kanilang speed? So, nag-test ako ng shift solve speeds ng tatlong calculators using different equations. Yung unang equation natin involves a trigonometric function and a variable na nasa denominator. So, tingnan natin kung sino yung mauuna. And after 7 seconds, nauna yung Casio 991 ES Plus or 570 ES Plus. Same lang naman sila ng speed. Tingnan natin kung sino yung susunod. Ayun. Sunod is yung Olympia na merong 16 seconds. Tingnan natin kung gaano katagal yung Canon. And after 34 seconds, doon pa lang na-solve ng Canon yung equation. Next, tingnan natin yung shift solve speeds nila sa equation na ito. Simple lang siya, yung variable ay nasa denominator lang. So, same initial guess tayo na 5. So, 3, 2, 1, go. Yun, 3 seconds pa lang, nauna na yung Casio. And following after, Olympia ulit yung second.
And after 20 seconds, sumuko na ata yung Canon, can't solve na yung nabigay niya. So sa third equation natin, meron tayong variable sa numerator and denominator, and additionally, may square root tayo sa denominator. So again, same initial guess na 5. Tingnan natin kung sino yung mauna. So again, Casio ulit yung nauna at 2 seconds, followed shortly by Canon at 4 seconds. And then yun, Olympia naman yung nahuli ngayon at 9 seconds. So last, tingnan natin yung speed ng integration nila. So, yun. Casio ulit yung nauna, followed by Canon. Maliit lang yung difference nila. Tingnan natin kung gaano katagal yung Olympia. So, yun. Medyo nag-struggle yung Olympia sa pagsosolve ng integration. And there, 23 seconds ang inabot niya. So, kung speed naman yung pagbabasihan, pinakamabilis ang Casio FX570ES Plus. So, overall, ano nga ba yung best calculator na pwede nyong gamitin sa CE board exam? Actually, nakadepende ito sa inyo. Mas gusto nyo ba ng mas maraming functions ng Canon or mas mabilis na pag-compute ng Casio? Pero kung ako ang tatanungin, mas magandang choice ang Casio FX570ES Plus. And yun ay dahil yung mga functions na meron ng Canon tulad ng 4x4 matrix and 4th degree polynomial, rare lang siya lumalabas sa CE board exam. And even if lumabas sila, meron naman tayong mga methods na pwedeng gamitin para masolve yun. Same thing goes with yung other functions niya tulad ng GCD, LCM, prime factorization, etc. If ever lumabas man sila sa board exam, pwede natin sila isolve manually or yung traditional way. Pero alam nyo kung anong hindi mawawala sa board exam? Yun yung pag-shift solve. I guarantee na sa board exam nyo, gagamit kayo ng shift solve sa tatlong subjects, sa MSTE, sa GeoHydro, and sa PSAD. And given na 3 to 4 times na mas mabilis ang pag-shift solve ng Casio kaysa sa Canon, mas marami kayong oras na masasave dito. And that's it. Hopefully nakatulong yung video na ito sa pag-decide nyo kung anong calculator ang gagamitin nyo for the CE board exam. And lastly, announce ko lang na meron tayong promo for our Civil Engineering Board Exam Review. For the first 100 enrollees, makakatanggap kayo ng transparent version ng Casio FX570ES Plus. So, kung gusto nyong mauna sa mga makakakuha ng units bago sila maubos, you can register through the link below. Once again, this is VJ Villafuerte. Thanks for watching.